Pambansang kamao may reaksyon sa mga kaso ni Floyd. Sa isang panayam tinanong si Manny Pacquiao tungkol sa sunod-sunod na kaso ni Mayweather. Sabi niya isang magulong sitwasyon ang kalagayan ni Floyd ngayon at umaasa na lamang siya na maayos ang kanyang mga kaso. Bago raw maikasa ulit ang kanilang naudlot na laban, kailangan ayusin muna ni Floyd ang mga kaso niya para walang problema sa inaharap. Sa ngayon hindi muna mag-aaksaya ng panahon si Manny Pacquiao dahil hinahanapan na siya ng bagong kalaban bago matapos ang taon. Samantala pinost nga po ni Manny Pacquiao ang video kung saan kasama si McGregor. Nangyari dati sa Saudi Arabia kaya hindi na ito bagong kaganapan. Sinasabi ng maraming fans na baka si McGregor ang kalaban ni Pacquiao. Sa ngayon may paparating na laban si McGregor kontra Max Holloway. Naka-schedule ang laban nila July 11. Kung bare months pa ang target na laban ni Pacman, may oras pa si McGregor na mag-training ulit para sagupain si Pacquiao. Matatandaan na nagkaroon din ng kaso si Pacman at McGregor dati. Noong 2021, nagsampa ng kaso ang Paradigm Sports, manager ni McGregor, laban kay Pacquiao. Dahil sa umano'y paglabag sa kontrata ng piliin ni Pacman na labanan si Errol Spence Jr. na nauwi kay Yordenis Ugas sa ilalim ng ibang promosyon. Noong taong 2023, natalo si Pacquiao sa unang hatol ng hurado at inutos na magbabayad pa si Manny Pacquiao ng milyon-milyon. Pero taong 2024, hindi sumuko ang mga abogado ni Pacquiao. Ginamit nilang alas ang kakulangan ng lisensya ng Paradigm Sports. Ito ang naging susi kaya nanalo si Pacquiao sa kaso. Natapos na ang kaso at formal nang nanalo si Manny Pacquiao laban sa Paradigm Sports. Kaya noong 2024, naglabas ng final na decision ang Supreme Court of California kung saan tuluyan ng pinaburan si Manny Pacquiao. Dahil dito na-overturn o binaliktad ang unang hatol noong 2023. Na nag-uutos kay Manny Pacquiao na magbabayad ng milyon-milyon. Pero dahil nanalo nga po si Manny Pacquiao, wala siyang binayarang kahit isang sentimo. So paano nga ba nanalo si Manny Pacquiao sa kaso? Idineklara kasi ng korte na void due to illegality o walang bisa ang pinirmang kontrata ni Pacquiao sa Paradigm Sports dahil walang lisensya ang manager. Napatunayan sa mga dokumento at testimonya na si Odi Atar na manager ni McGregor ay walang kaukulang manager license sa ilalim ng California State Athletic Commission. Dahil labag ito sa batas ng California, automatikong pinawalang bisa ang buong kasunduan. Kaya nanalo si Manny Pacquiao sa kaso. Ayan mga boss ang update sa kaso ni Pacquiao at McGregor. Natapos na po sa legal na labanan sa korte. Sa iba pang balita, Crawford prangkang sinabi na overhype ang panalo ni Ennis kay Zayas. Ayon kay Crawford, hindi siya believe dahil una pa lang ay wala naman nang naniniwala o pumili na mananalo si Zayas. Alam daw ng lahat na mananalo si Ennis sa laban na yon at wala nang bago. Sinabi rin ni Crawford na nakita niya ang malaking butas sa depensa ni Ennis. Kung siya umano ang nasa posisyon ni Zayas, mas mabilis niyang tapusin ang laban dahil siya ay mas mabilis, mas matalas at mas malakas ang suntok. Ayan mga boss, hindi nga po believe si Crawford sa panalo ni Ennis pero naniniwala siya na may talent talaga si Ennis. At ito na raw ang kanyang era sa super welterweight. Ang talagang magbibigay daw ng problema kay Jaron Ennis, itong si Sebastian Fundora at si Berhil Ortiz. Samantala Mark Magsayo, posibleng next fight si Andres Cortez. Ayon sa post ng The Ring, handa na ang kampo ni Magsayo laban kay Andres Cortez at may face-off pa. Si Andres Cortez ay may kartadang 25 wins, 13 KOs, wala pang talo. Okay mga boss, follow for more updates.